Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kayo pa ay blessed sa umagang ito. Tanungin mo nga iyong katabi, are you blessed ngayong umaga? For almost, kung di ako nagkakamali, for almost 5 months, ay nagbulay tayo, nag-aral sa series ng ating pag-aaral tungkol sa mga talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo. So, 5 buwan na pag-aaral ng mga talinhaga ni Jesus. At ang sabi natin, ang mga talinhagang yon, actually ay talagang para sa mga taga-kaharian ng Diyos. Mga pagtuturo kung paano tayo mamumuhay bilang mga mamamayan ng kaharian ng ating Diyos. And hopefully, tayo ay, kung hindi man lahat, agad yun na ma-retain sa ating isip, ay babalik-balikan natin ang mga pag-aaral na yon para mai-apply natin ang mga mahalagang prinsipyo at katotohanan. Ngayong umaga at sa susunod nating mga linggo na darating, siguro mga 2 or 3 months ito, meron panibagong series tayong dadaanan. At ang series naman po ng ating pag-aaral ay tungkol naman sa mga himala ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, himala. Himala. Sino sa inyo ang naghahangad ng isang himala sa kanyang buhay? Amen. Katulad po ng talinhaga ni Jesus, ipinaliwanag natin na ito'y hindi isang kwento lamang para magkwento. Meron siyang layunin kung bakit ikunento ni Jesus sa paraang talinhaga. Ngayon din, ang mga himala ni Jesus ay hindi lamang basta ginawa para magpakita o magpakitang gilas na kaya kong gawin ito, may ganito, nakapagpapagaling ako. Merong dakilang layunin din kung bakit nagpakita si Jesus ng mga himala o mga kababalaghan sa ibang salita. At ito ay ipinaliwanag ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Juan chapter 20 verse 30. Pakibuksan ang inyong mga Bible. Juan chapter 20 verse 30. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kaya mula sa pagpapaliwanag ni Apostol Juan, ano ang layunin ng mga himala ni Jesus? Ang pinakalayunin ng kanyang mga himala, ang sabi niya ay, para sumampalataya tayo kay Jesus na siya ang Mesyas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Kaya ang mga himala na ginawa ni Jesus, sabi ko kanina, hindi para lamang magpasikat o magpasikat, kundi ito ay paraan na ginawa ni Jesus para ipakilala ang kanyang sarili at patunayan na siya ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sagay hikayatin ang mga tao na manampalataya sa Kanya, manalig sa Kanya. Bagaman mayroong malaking naging impluwensya sa pagkakilala o sa paraan na nakilala si Jesus sa community noon, ay sa pamamagitan ng mga himala na kanyang ginawa. Kaya nga simula nang maikalat yung tungkol sa mga himalang nagawa ni Jesus, simula noong unang himala na ginawa niya sa kasalan sa Kana, yun ang unang himala na ginawa ni Jesus. Mula doon nag-umpisang makalat yung balita na yon, na mayroong Jesus na gumagawa ng mga himala. At ang mga tao ay naging interesado sa Kanya. At inalam kung nasaan siya. At nang mabalitaan nila kung nasaan si Jesus, ang mga tayo nag-umpisang sumunod, puntahan kung saan naroon si Jesus. At sila ay pasunod-sunod. At ang marami sa mga sumusunod na ito ay mga taong naghahangad ng himala. Marami sa kanila tungkol sa kanilang karamdaman. Iba't ibang klase ng sakit. At gusto nilang makita
na gumawa si Jesus ng himala. Ngayon sa apat na ebanghelyo, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, liban sa kwento ng resurrection story ng ating Panginoong Jesus, ang himala na pag-aaralan natin ngayong umaga, una sa himala na ating pag-aaralan ngayong umaga, ang natatanging himala na mayroong record ng apat na ebanghelyo. In overall total daw po, according sa pagbibilang, sa apat na gospel, Matthew, Luke, John, Mark, ay nasa 37 ang lahat ng himala na nai-record dito. 37 in total. Ang himalang nakatala dito sa New Testament na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi ni Apostol Juan, sabi niya sa binasa natin talata, marami pa. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus pero hindi na itinala o isinulat dito sa aklat. Marahil sapat na ang mga naitala dito para himukin tayo at maniwala tayo na talagang si Jesus ang Mesyas. Kaya ngayong umaga, mag-uumpisa tayo sa ating pag-aaralan na himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ang una sa ating pagbubulayan ay yung himala ni Jesus sa pagpapakain sa 5,000 katao. Sa Juan chapter 6, verse 1 to 13, babasahin po natin. Katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng ebanghelyo may tala tungkol sa himalang ito, pero gamitin natin pangunahing pagkukunan ng source ang Juan, bagaman mamaya babaling tayo sa iba't ibang, sa 3 pang ebanghelyo para tingnan ng iba't ibang anggulo. So Juan chapter 6, verse 1 hanggang verse 13. Juan chapter 6, mula verse 1. Sundan niyo po ako sa mga hawak niyong Bible. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang napakaraming tao? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe ng ganito, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Obviously, ang himalang ito, sa kadahilanang naisulat siya sa 4 na ebanghelyo, ay mayroong napakahalagang mensahe na nais iparating ang mga alagad ni Jesus. Ang eksena pong ito, ng pagpapakain sa 5,000 ay nangyari sa Bethsaida.
at sa isang malapit na ilang na lugar doon. Ito ay matapos na ang eksenang ito ay nangyari, bago ito ay yung isang nakarating kay Jesus yung balita tungkol sa pagpapapugot ni Haring Herodes sa kanyang pinsan na si Juan Bautista. Kung yan ay babasahin po natin sa record ni Mateo naman at ng Marcos. Pinapugutan ni Herodes ang kanyang pinsan na si Juan Bautista dahilan ng kanyang naging kamatayan. At ibinalita yun ng mga alagad kay Jesus. At right after ng pagbabalitang yon, si Jesus ay nagpasya na mag-isang umalis at pumunta sa ilang. Gusto niyang mapag-isa nung pagkakataon, nung oras na yun, nung panahong iyon. Kaya lamang, ang mga tao ay masyadong mapagbantay sa mga kilos ng ating Panginoong Yesus. Kaya, nang mapansin nila na si Jesus ay umalis, na mag-isa't nawala sa kanilang paningin, hinanap nila. At nang malaman nilang nagpunta doon sa Bethsaida, sa ilang na lugar, sila ay sumunod. At ang sabi pa nga, meron pang mga nauna na doon sa lugar. Napakaraming tao. At nang minasdan ni Jesus ang mga taong sumunod sa Kanya, sabi niya, napakarami ng mga taong ito. At ang bilang ay 5,000 sa mga lalaki. Hindi kasama sa ibinilang ang mga babae at mga bata. Kasi sadyang ganun po sa recording ng noon, na talagang ang mga lalaki lamang ang ina-count sa pagre-record. Pero ayon sa mga Bible scholars, kung isasama natin sa actual na bilang, yung mga babae at mga bata, more or less ay maglalaro sa 15 to 20 katao lahat-lahat sila. 15 to 20,000 na katao ang present during that time. Imagine mo kung na ganun karaming mga tao ang a-entertain ni Jesus. Wala pang mic nung panahong yun. Wala pang mic. Pero nagturo si Jesus sa ganung karaming tao. At pagkatapos siya ng kanyang pagtuturo, napansin ng mga alagad na dumidilim na. Padilim na. At doon nag-umpisa ang isang problema. Kasi iminungkahi ng mga alagad na sa Panginoong Yesus na pauwiin niyo na po sila, pahayuhin niyo na sila para sila na ang maghanap, para sila ay mayroong pang pagkakataon na makahanap ng kanilang kakainin. Lalo't sila'y nasa ilang na lugar. Narito ang isang sitwasyon na kailangang matugunan. Pero sabi ni Jesus, hindi. Hindi natin sila paalisin. Sabi niya, kayo ang magpakain sa kanila. Kayo ang magpakain sa kanila. Kaya binigyan ni Jesus ng isang assignment ang kanyang mga alagad at that moment na pakainin yung mga taong yon. Ang problema, sabi ni Felipe, kasi si Felipe ang inapproach ng Panginoong Jesus. Sa verse 7, doon sa binasa natin, sabi niya, kahit na po halagang 200 denaryo na tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng kahit kakaunti man lamang. Kinanti ni Jesus na mag-isip ang kanyang mga alagad kung ano ang dapat gawin sa kanilang sitwasyon. Ngunit halatang hindi nila kaya ang parating. Masyadong malaki, mahirap, yung sitwasyong yun para sa mga alagad. Kung ikaw ay kasama sa mga alagad ni Jesus nung oras na yon, ano ang iyong magiging pasya? Kung ikaw ay present during that time, maaari kayang kapareho din ang naging isip ni Felipe ang iyong gagawin na pahayuhin na lang po natin sila, paalisin na lang natin sila. Wala naman tayong maipapakain sa kanila. Narito ang isang
senaryo. Isang problema. Pero hindi pumayag si Jesus na hindi susolusyonan. Hindi masusolusyonan. Ngayong umaga po, mula sa pangyayaring ito, pag-aaralan natin kung papaano ba natin haharapin ang mga imposible o mahihirap na sitwasyon na maaring dumating sa ating buhay. O maranasan natin, lalo na sa ating patuloy na pagsunod sa Panginoong Yesus. Paano natin haharapin ang mga imposibleng sitwasyon? Mula sa eksenang ito, makakakita tayo ng at least 3 na pagtuturo ni Jesus kung paano dapat harapin ang mga ganitong imposible at mahihirap na sitwasyon. Una, huwag aasa sa sariling kakayanan. Huwag umasa sa kakayanan o resources ng tao. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay para makakain ng mga taong ito? Sa paraan ng pagsasabi ni Jesus sa mga pangusap na yun, parang hindi naman nila problema ang pambili. Naunawaan niyo? Parang hindi nila problema yung pambili. Pero ang problema nila saan sila bibili. Dahil sila ay nasa ilang na lugar. Hindi natin alam kung gaano kalayo sa lugar na pwede silang makabili. Pero sila ay nasa ilang na lugar. Bumungad kay Jesus ang napakaraming tao. At kilala natin ang Panginoong Jesus. Siya ay isang napaka-compassionate na tao. Napakamahabagin niya. Hindi maatim ni Jesus na pauuwiin ang mga taong ito na gutom. Iba naman ang reaksyon ng kanyang mga alagad. Pauwiin natin sila. Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Isang ang mahirap na sitwasyon ang kinakaharap nila ng oras na yon. Kung titingnan ang kanilang kakayanan para ma-provide ang pangangailangan ng mga tao, maaaring kung sakali mang makabili sila, sasapat ba ang kanilang mabibili para sa talagang pangangailangan ng mga taong yun? Kung may mabili man silang tinapay, maaaring hindi rin naman sasapat yun para lubos na makapagbigay ng lakas sa mga tao. Ang sabi niya, 200 denaryo. Kung i-convert daw po natin yung 200 denaryo sa ating pamimera ngayon, sa ating Philippines currency, yung 2 denaryo ay equivalent ng 100,000. 100,000. Ngayon compute tayo sa math. Yung total na bilang ng mga tao, sabi ay 15 to 20,000. So 100,000, i-divide mo sa 20,000 na katao. Ilan ang budget bawat tao? Pag-compute nyo nga. 100,000, i-divide nyo sa 20,000, yung lalabas doon yun ang budget sa bawat isang tao. Tama ba ako? 5 pesos? Ang sabi ni Felipe, tingnan nyo ang sabi ni Felipe, kahit po na halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti. Kaya kahit yung tigkakaunti, parang malabo pa na maibigay sa mga alagad. Magkano ang computation ninyo? Parang ang bagal ng inyong calculator, hindi makapag-compute. Kahit yung, napansin niyo ba na kahit daw tigkakaunti, sabi ni Felipe, malabo yung Panginoon. Kahit nga tigkakaunti ay hindi kakasya. Ay gaano yung tigkakaunti na kaunti na yun? Kaya kahit siguro pantawid na gutom ay hindi sapat para makatawid ng gutom yung kanilang maibibigay. Ganon kalaki ang kanilang kinakaharap na problema ng oras na yon. Hindi maintindihan ng mga alagad kung paano na nakita niyo ba ako na si
Si Felipe parang natataranta, paano ito? Yan, so, narito si Andres. At ang sabi ni Andres, mayroon po dito isang bata. Meron siyang baon na 5 tinapay, 2 isda. 2 isda. Pero sabi ni Andres ay ganito. Tingnan niyo sabi din ni Andres. Verse 8, verse 9, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi niya, ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Kahit si Andres ay duda, kung gaano lang naman aabutin ng 5 tinapay na yon at 2 isda sa 20,000 katao na present during that time. Meron po ibang mga grupo, especially dun sa, ito ay napakinggan kong turo nung ako ay high school. Ako ay graduate ng sa private school din sa may simbahan dyan. At isa-isa hindi ko malilimutang itinuro sa amin noon sa room ay tungkol dito. Na itong himala tungkol sa pagpapakain sa 5,000 hindi talaga himala. Sa halip daw, nung kinuha ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, ang mga tao na konsensya at inilabas din ang kanilang mga nakatago. Kaya dumami. Nung time na hindi ko alam yon at ako na may naniwala, oo nga, maaari nga. Oo, ganun ang turo nila. Nakonsensya ang mga tao. Kaya naglabasan yung mga nakatago sa mga bulsa. Oo, at may sumobra pa nga daw. Pero hindi. Malinaw po mga kapatid, na ito isang himala. Malinaw na ito isang himala. Tingnan niyo ang pagkamangha ng mga tao sa chapter 14. Sabi nila, nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sinabi nila, propeta ito. Hindi ko alam kung saan nila ibinata yun, pero ganun ang kanilang paniniwala. Pero sa atin, ito isang malinaw na himala. Ngayon, paano hinandle ni Jesus ang sitwasyong yon? Tila nalimutan ng mga alagad kung sino ang kasama nila ng oras na yon. Hanggang sa puntong yon, hindi nila lubos na nakikilala at nauunawaan ng mga alagad kung sino si Jesus at ano ang kaya niyang gawin sa sitwasyong yon. Ang mga alagad ay nakatingin sa kung ano ang meron lamang sila. At sa kanilang kakayanan, limitadong kakayanan. Nakatingin sila sa kung anong kanilang kayang gawin at magagawa. Ngunit paano hinarap ni Jesus ang sitwasyon? Nang si Jesus ang mag-handle ng sitwasyon, hindi naglaon at ang kanilang problema ay nauwi sa pagkamangha. Madalas kaya nahihirapan tayong harapin at hanapan ng solusyon ang mga mabibigat na sitwasyon sa ating buhay. Dahil masyado tayong nakadepende sa ating sariling kakayanan at lakas lamang. Kaya kapag ka mahirap, agad din tayong umaayaw, pinanghihinaan ng loob at umaatras. Lalo na kapag nakikita nating masyadong malaki ang parating. Alam niyo po, ang mga alagad ay nagkwenta. Marunong na sila sa math nung time na yon. Nagkwenta sila. At nung kuminenta ni Felipe at ni Andres, hindi kaya. Masyadong malaki ang pangailangan compare sa available na resources na meron lang tayo. Magaling silang magkwenta. Pero hindi nila tinanong ang Panginoong Jesus. Nagkwenta sila sa kung anong hawak nila. Sabi nila, hindi sasapat. Hindi sasapat. At dahil ang kanilang kwenta hindi sasapat, ang kanilang solusyon pauwiin. Pero sa Lucas 9 verse 12, ganito ang sabi, sa version ni Lucas. Lucas 9 verse 12b, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran. Maglalakad pa ang mga taong ito upang humanap. Kaya walang katiyakan kung merong makikita pa na mabibilhan agad. At matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo. Isang pagkakataon po sana yun, mga kapatid, para makapagministeryo ang mga alagad sa mga tao. Ngunit dahil sila ay nakatingin sa
kanilang sarili, nakaasa lamang sila sa kanilang kakayanan, sabi nila, hindi natin kaya ito. Hindi ba totoo ito sa atin madalas? Tinatanggihan natin at iniiwasan ang mga mahihirap na sitwasyon dahil ang computation natin hindi natin kaya. Masyado tayong nakatingin at nakaasa sa ating magagawa at kakayanan. Kaya kapag sinukat natin at nagsukat tayo, palagay natin hindi natin kakayanin, umaayaw tayo. Pwede kong isingit siguro yung may ugnay sa ating paglilingkod na hindi natin na ibibigay ang dapat na paglilingkod dahil sinusukat natin ang magagawa base lamang sa ating sariling kakayanan. Hindi natin binibigyan ang Diyos ng pagkakataon na gumawa sa atin at sa pamamagitan natin. Nakakatanggap ako minsan ng mga sagot at very common ang mga sagot na ito sa tanong na bakit hindi ka naglilingkod? O bakit ayaw mong ibigay ang buhay mo sa paglilingkod? Ang sabi ng marami, pakiramdam ko'y hindi ko kaya. Napakaliit ng aking kakayanan para magawa ang gawain ng Diyos. Sa isang humble na pagtingin, maganda ang ganong pagtingin. Pero merong mali sa kabilang banda nun. Masyado lang tayong self-centered. Nakatingin lang tayo sa ating sarili, pero hindi natin tinitingnan kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Nakita niyo ba kung nasaan ang problema sa sagot na yon? Pakiramdam ko'y hindi ko kaya. Ang tuon ay nasa sariling kakayanan at magagawa. Mga kapatid, hindi po tayo hinahanapan ng Diyos ng lampas sa kaya nating gawin. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin ay buong puso tayo magsuko ng ating buhay at buong pusong manalig sa Kanya. Ang resources nating mga tao ay totoong limitado. May hangganan at nauubos. Ngunit ang resources ng Diyos, walang pagkaubos. Amen? Unlimited. Tingnan niyo, sabi ni Pablo sa Filipos chapter 4, verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mayaman ang ating Diyos. Si Jesus ay merong access doon sa resources na yun sa langit. Mga kapatid, hindi pa abot ng unawa ng mga alagad ni Jesus yung oras na yun. At yun ay sinadya ni Jesus para ituro sa kanila ang mahalagang aral na yon. Si Jesus ay may access sa langit, sa resources na yun. At ganoon din naman tayo. Meron na tayong access doon sa langit, sa resources doon sa langit. Yung kaba na pinagkunan ng Diyos, the same kaba na pagkukunan natin. Ang sabi ni Pablo, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Kaya bakit mo titingnan ang maliit kung merong malaki palang mapagkukunan? Talagang mauubusan tayo mga kapatid kung ang aasahan natin ay ang ating sariling resources lamang. Kailangan nating matutunan ang lubos na umasa at manalig sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi kukulangin. Hindi magkukulang. Kapag aasa tayo sa ating sariling kakayanan o kakayanan ng tao, sadyang kakaunti lamang ang pwede nating magawa at maibigay. Hindi ba? Meron namang nakitang isang parang immediate solution, yung dalawang alagad na yon, pero kukunti lamang ang pwedeng magawa, maibigay. Ganun din sa atin yung mga kapatid. Kapag tayo ay dependent masyado sa ating sarili, sa ating kakayanan, sa ating lakas, maaaring meron tayong magawa pero napakaliit lamang kumpara sa talagang nais makita at inaasahan ng Diyos. Kaya bakit ka aasa sa limited, gayong meron namang unlimited? Sabi doon, sabi ni Jesus, tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay para makakain ng mga tao? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus
ang kanyang gagawin. Ano ang dahilan daw kung bakit tinanong ni Jesus si Felipe, saan tayo makabibili ng tinapay? Yun ay para subukin si Felipe at ang kanyang mga alagad kasi present ang lahat ng alagad niya during that time. Present ang mga alagad niya, ang lahat ng kanyang alagad. Kaya ang imposibleng sitwasyon na yun ay ipinahitulot ng Diyos para subukin ang kanilang pananampalataya. Subukin ang kanilang pananalig kay Jesus. Hanggang saan na nila kilala si Jesus at gaano sila nagtitiwala kay Jesus at sa kayang gawin ni Jesus. Hindi yung para pahirapan sila at bigyan ng isang malaking problema lamang. Hindi po ba't nahayag sa sitwasyong yon kung hanggang saan lamang ang pananampalataya ng mga alagad na ito? Mga kapatid, sa mga sitwasyong dumadating sa atin, sa mga mahihirap at sitwasyong dumadating sa atin, ay mga bagay na sitwasyong maaring inalaw ng Diyos na maranasan natin. Hindi para parusahan o pahirapan ka, kundi para subukin ang iyong pananampalataya. Gaano mo nakakilala ang Diyos at hanggang saan mo siya nakayang panampalatayanan sa sitwasyon mo. Ang mga mahihirap na sitwasyon, imposibleng sitwasyon, ang naghahayag kung nasa anong level na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin minsan yon. Kasi kapag palaging maalwan ang buhay, hindi nasusubok kung hanggang saan na ang ating pananampalataya. Kaya nahahayag kung gaano kalaki o kaliit ang ating pananalig sa Diyos kapag nahaharap na tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Kaya huwag tayong matakot na humarap sa mga darating na sitwasyon sa buhay. Sinabi din ni Jesus naman para palakasin ang loob ng kanyang mga alagad sa Juan chapter 14 verse 1. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. And then tatalon tayo sa verse 12. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Diyos, sa Ama. Dito, sa chapter 14 ng Juan, parehong alagad ng kanyang personal na ina-approach si Felipe din ang kausap niya dito. At ang sabi niya kay Felipe, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin makagagawa ng ginawa ko at higit pa rito. Pansinin ninyo yung sinabi ni Jesus na makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Ano daw ang sekreto para magawa natin yung nagawa ni Jesus at higit pa sa pwede niya sa nagawa niya? Manalig. Hindi ba? Sabi niya, manalig kayo sa akin. Ang tunay na pananalig kung gayon kay Jesus, ang susi mga kapatid, para magawa natin ang mga bagay na nagawa ni Jesus at higit pa sa kanyang nagawa. Maharap natin ang mga imposibleng sitwasyon at mapagtatagumpayan natin ang mga mahihirap na sitwasyon. Gaano man kahirap yon, gaano man waring kaimposible ang mga sitwasyon, hanggat meron kang tunay na pananampalataya kay Jesus. Yung ba'y nangangahulugan o maaari nangangahulugan na kapag ka naharap ka sa mga mahihirap at imposibleng sitwasyon at hindi ka makaraos-raos doon, maaaring ang problema ay wala doon sa sitwasyon, kundi nasa iyong pananampalataya. Nasa maling pagtingin ka. Tumitingin ka lamang sa sitwasyon at sa sarili mo. Hindi mo tinitinan ng Diyos at nananalig sa Diyos. Kaya kapag mabigat ang mga sitwasyon sa ating buhay at pakiramdam natin parang pinagtakloban tayo ng langit at lupa at hindi mo nakakayanin pa, susuko ka na, bibitaw ka na, hindi ko na kaya. Merong Diyos na pwede tayong lapitan. Kanino tayo mananalig? Kay Jesus. Ang eksena sa pagpapakain sa 20,000 katao na yon,
ay panahong napakabata pa ng pananampalataya ng mga alagad. Kaya kailangan ni Jesus na turuan sila sa ganoong paraan para hubugin ang kanilang pananampalataya. Dahil merong masigit na naghihintay pa doon ng mga sitwasyon na darating. Nahayag din kung saan nakasalig ang kanilang pananampalataya. Hindi pa talaga kay Jesus, kundi sa kanilang sariling kakayanan at magagawa. Kung kailangan silang tulungan ni Jesus na mag-level up sa kanilang pananampalataya. Kaya nahayag din ang ating tunay na kalagayang espiritual. Nahayag ang ating kawalang kakayanan sa mga imposibleng sitwasyon. Nalalantad sa atin kung gaano tayo kahina bilang tao at gaano lamang ang ating magagawa na hiwalay sa Diyos. Sa kabilang banda, kung ang may hirap na sitwasyon ay mga paraan para mahayag ang dapat mahayag sa ating kalagayan, ang mga may hirap na sitwasyon ay isa rin namang magandang pagkakataon. Magandang pagkakataon para makilala mo ang Diyos ng higit pa sa pagkakilala mo dati. Para mahayag kung ano ang kayang gawin ng Diyos kahit sa isang napakahirap at imposibleng sitwasyon na kinakaharap mo. Isa itong magandang pagkakataon para makagawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya ito'y isang pagsubok para sa atin na manalig sa Diyos na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Wala tayong magagawa, pero may magagawa ang Diyos. Maaring helpless na tayo sa sitwasyon, pero very powerful ang Diyos para baguhin at ayusin ang ating sitwasyon. Napansin niyo ba yung ginawa ni Jesus? Parang walang kahirap-hirap. Saan tayo dadalhin ang ating pagtitiwala sa ating sariling kakayanan? At saan tayo dadalhin kung sa Diyos tayo aasa at magtitiwala? Alam niyo po, ang sabi sa Experiencing God, napakalaking pagkakaiba ito. Yung pagtitiwala mo sa iyong sariling kakayanan at yung ikay lubos sa magtiwala sa magagawa ng Diyos. Ang resulta daw, sabi doon, napakalaking pagkakaiba ito. Gusto niyo bang makaranas ang ganong napakalaking pagkakaiba? Kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Gaano man kahirap ang kaharapin natin mga sitwasyon sa buhay, hanggat sinasamahan tayo ng presensya ng Diyos, mga kapatid, walang anumang bagay ang hindi natin magagawa at mapagtatagumpayan. Parang hindi naman kayo kumbinsido doon. Gaano man kahirap ang kaharapin nating mga sitwasyon sa buhay, hanggat sinasamahan ka ng presensya ng Diyos, walang anumang bagay ang hindi mo magagawa at mapagtatagumpayan. Isa lamang ang nakumbinsi. Isa lamang ang nag-amen. Siya lamang ang kumbinsido sa statement na yon. Amen. Manalig lamang tayo sa Diyos. Sabi ni Jesus, manalig kayo sa akin at magagawa niyo ito. Pangalawa, sabi natin ay huwag umasa sa kakayanan o resources ng tao. Pangalawa, huwag tayong umasa sa pamamaraan ng tao. Magkakambal ang dalawang iyon. Ang solusyon ng mga alagad ay ano? Mabilis din mag-isip ng solusyon yung mga alagad? Ang bilis. Ano ang solusyon ng alagad? Ay pauwi na po natin. Pauwi na lang. Ang bilis ano? Minsan sa mga mahirap na sitwasyon ay meron ding mabilis namang sitwasyon. Mabilis na solusyon ay mag-quit ka na lang. Yun ang mabilis na solusyon ng iba. Gusto mong makalaya dyan sa malaking problema yan, mag-quit ka na. Pagka hindi kinakaya,
Sasabihin ng dyablo, "Oy, mag-quit ka na." Pero ano ang maaaring mangyari sa mungkahin yun ng mga alagad? Ano ang maaaring mangyari sa mungkahin ng mga alagad kung yun ang pinili at sinunod ni Jesus? Maaaring sila ay mahimatay sa daan, magtumbahan. Malinaw na yun ay hindi isang magandang solusyon sa problemang kanilang kinakaharap. At hindi papayag si Jesus na mangyari sa tao yun, mga tao yun. Napaka mahabagi ng Panginoong Hesus para hayaan niya ang mga tao na maranasan yon. Ang solusyong naisip ng mga alagad ay nagpapakita ng kanilang limitadong kakayanan para tugunan ang pangailangan ng mga tao. Mga kapatid, hindi matalinong umasa tayo sa ating sariling pamamaraan lamang. Hindi matalinong umasa tayo sa ating sariling mga pamamaraan lamang. Lalo pa kung ito'y may kaugnayan sa pagsasagawa ng mga gawain ng Diyos. Huwag nating padadaanin sa ating sariling pamamaraan ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Isa pa, ang solusyong naisip ng mga alagad sa problema ay malinaw na sa halip na makatulong ay maaaring magdulot ng dagdag na malaking problema. Hindi po ba? Bukod sa maliit lamang ang pwedeng mapangyari sa pamamaraan ng tao, minsan mapanganib na asahan at pagtiwalaan ng pamamaraan ng tao. Ang problema sa ating mga tao, magaling tayong magpatama ng mga bagay-bagay. Pinapatamaan natin ang maraming bagay sa buhay, sa ating sariling diskarte. Nagdudunong-dunungan tayo na para bang kaya natin ang mga bagay sa buhay. Madalas kong naririnig noon nung ako ay bata pa sa mga matatanda, "Papunta ka pa lang, pabalik na ako." Narinig niyo na ba yan? Sabi ng mga matatanda, "Papunta ka pa lang, pabalik na kami." Hindi ko maunawaan noon kung ano bang ibig sabihin ng kasabihang yun. Pero as I evaluate, laman ng kasabihang yun ang isang mahalagang mensahe at paalala sa atin na huwag tayong magmagaling sa buhay na ito. Hindi mo alam kung ano ang mga maaari naghihintay sa araw ng bukas. Para bang sinasabi ng mga matatanda, kami na matatanda ay halos patapos na sa buhay na ito, pero kayo ay marami pang haharapin sa buhay. Kaya maging matalino kung paano haharap sa buhay na ito. Tayo mga nanalig kay Jesus, what I mean, ay hindi pinangakuan ni Jesus ng isang magandang buhay. Sa halip pa nga sinabi ni Jesus, dadanas kayo ng paghihirap. Sa mga susunod sa akin, sabi ni Jesus, pag-uusig, pagsubok dahil sa pagsunod kay Jesus. Hindi tayo pinangakuan ni Jesus na puro ginhawa lamang. Ang pangako ni Jesus, sasamahan niya tayo. Sa anumang karanasan sa buhay, sa hirap at ginhawa, naroon si Jesus. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi palaging maginhawa ang buong panahon ng ating pagsunod kay Jesus. Dahil merong panahon ng paghihirap, pag-uusig, pagsubok, dahil sa pagsunod natin kay Jesus. Pero nangako siya na hindi tayo iiwan at pababayaan. Kaya sa anumang karanasan na dumating sa buhay, nangako si Jesus na tayo kanyang sasamahan. Nararanasan ba ito ng bawat isa sa atin? Nararanasan niyo ba ang Panginoon na kasama nga ninyo sa mga sitwasyon ng inyong buhay? Ano na lamang ang mangyayari kung wala si Jesus nung oras na yon habang kinakaharap ng mga halagad yung problemang yon? Ano na lamang ang pwedeng mangyari kung wala si Jesus nung oras na yon at pinatamaan ng mga alagad sa kanilang sariling pamamaraan o paraan? Trahedya ang naghihintay. Naunawaan niyo po na merong malaking trahedya ang pwedeng mangyari sa naisip na paraan at solusyon ng mga alagad ni Jesus. Nag-iimbita tayo ng trahedya sa ating buhay
sa tuwing umaasa tayo sa ating sariling pamamaraan lamang. Ilang trahedya na ba ang nangyari o naranasan mo dahil sa pagpipilit mo na paraanan ang maraming bagay sa buhay mo, sa iyong sariling pamamaraan? Sabi ng Diyos sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di nyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ipinakita ni Jesus na ibang-iba at malayong-malayo nga kung paano mag-isip ang mga alagad sa isip na meron siya. Hindi ba? Ang layo, ang laki ng pagkakaiba. At yung paraan na solusyonan ang problema, sa paraan na sinolusyonan ni Jesus ang problema, talagang malayong-malayo. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi nakabase sa kakayanan ng tao o sa resources ng tao. Kailangan po nating matutunang sumangguni at makinig sa Diyos. At palaging mas mainam at makakabuti sa atin ang piliin at sundin ang pamamaraan ng Diyos sa halip ng ating sarili. Ano ang iba sa pamamaraan na ginawa ni Jesus sa naisip na solusyon ng mga alagad? Ang pamamaraan ng Diyos ay nagbunga ng isang absolute solution. Ultimate solution. Samantalang ang pamamaraan ng tao ay palaging kapos. Ano ang nangyari sa ginawa ni Jesus? Hindi lamang nakakain ng mga tao. Sila ay busog na busog. Pansinin niyo po, hindi tumitigil sa pagdami yung tinapay at isda hanggat hindi nakakakain lahat at nabubusog. Sabi sa verse 12, doon sa Juan, chapter 6, verse 12. Verse 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat, hanggat gusto nila. Kaya hanggat gusto pang kumain, hanggat na. Unawaan niyo po, hanggat gusto nila. Tuloy-tuloy sa pagdami yung tinapay at isda. Hindi nauubos. At hanggang sa mabusog na lahat, sabi doon sa verse 12, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo yung lumabis. May lumabis pa. May sumobra pa. Ang naisip ni na Felipe at Andres ay panandali ang solusyon. Pero ang solusyon ni Jesus, higit pa sa inaasahan. Ang nasa isip at kalooban ni Jesus ay hindi lamang pantawid gutom. Kasi ang suggestion ni Felipe ay parang pantawid gutom lang pero kulang pang ang pantawid gutom. Pero ang nasa isip talaga at na kalooban ni Jesus ay ang mga tao'y uuwi na busog na busog. Tipong hihiga na lamang sila at mamamahinga sa kanilang pag-uwi. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Sa version pala ni Lucas, sinabi yun, Lucas chapter 9 verse 17, nakakain ng lahat at nabusog. Nakakain ng lahat at nabusog. Kaya mula sa 5 tinapay at 2 isda, nagimala si Jesus at lampas pa sa inaasahan ang nangyari. Hindi lamang natugunan ng pangailangan sa pagkain, ang mga tao ay ganap na nasiyahan. Hindi ba? Ang mga tao ay ganap na nasiyahan. Kaya ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, ay nagbubunga din ng ganap na kasiyahan sa tao. Ang pamamaraan ng Diyos ay nagbubunga ng ganap na kasiyahan sa mga tao. At higit pa sa kailangan ang maaaring gawin ng Diyos sa mga taong lubos na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Tipunin ninyo ang lumabis. Bakit iniutos ni Jesus na tipunin yung mga lumabis?
Bakit pinatipon ni Jesus yung mga lumabis? Maaaring para sa kanila na yun. Kasi sila din hindi pa kumakain, mga gutom din. Pero, ang isang posibleng dahilan din, at maaaring mas malapit na dahilan, ay para patunayang totoo ang himalang yon. Na totoong nangyari na naghimala si Jesus. Hindi tayo mabibigo mga kapatid kung mas pipiliin nating sundin at gawin ang pamamaraan ng Diyos. Kung minsan nga lamang mahirap sa ating tao na piliin ang paraan ng Diyos. Dahil parang ang hirap paniwalaan kung ang titingnan ay ang sitwasyon. Unawaan niyo po, kapag ang titingnan natin ay ang sitwasyon, parang ang hirap paniwalaan na meron pang maghagawa doon. Naiimposiblihan ka ba na maayos pa ang mga sitwasyong meron ka ngayon? Mga problemang kinakaharap mo ngayon. Ginawa mo na ang lahat, sinubukan mo na ang maraming bagay at paraan, pero bigo ka pa din. Naiimposiblihan ka ba na may magbabago pa sa kalagayan ng iyong pamilya? Marahil ay malapit ka ng sumuko. Dagdag pa ang pagod at frustration na meron ka. Kapatid, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi pa uli ang lahat. May pag-asa pa. Piliin mong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang pamamaraan. Kailangan mong manalig na ang Diyos ay mayroong paraan kung paano aayusin ang mga problema sa buhay natin. Huwag natin pilitin sa ating sarili. Lumapit tayo sa Diyos, makinig, magtanong, makinig, at hintayin ang Kanyang paggawa. Basahin natin ang Kanyang salita. Bulahin natin ang Biblia. At hayaan nating ituro sa atin ng Diyos kung ano ang mga dapat nating gawin. Ano ang mga hakbang na kailangan nating hakbangan? Ano ang mga pagsasaayos na kailangan nating ayusin? Ano ang mga bagay na kailangan nating gawin? Tayo ay mauubusan, mapapagod, minsan ay mauupos kapag pipilit natin ang ating sariling paraan. Umasa tayo sa Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, at sinabi niya sa Mateo 11, lumapit kayo sa akin at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Nariyan si Jesus na inaalok ang kanyang sarili para maituro niya sa atin kung anong dapat gawin. At maibigay niya sa atin ang tamang paraan, solusyon sa ating mga kinakaharap na sitwasyon. Manalig lamang tayo at magtiwala na mayroong solusyon ng Diyos. Kahit sa pinakamahirap at pinakamabigat na pinagdadaanan mo sa buhay. Pangatlo po, huwag makakalimot na tumingala sa Diyos at magpasalamat. Sa Marcos natin basahin, Marcos chapter 6 verse 41, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Hindi lamang po basta nagpamalas si Jesus ng himala. Ipinakita at itinuro ni Jesus ang isa sa mahalagang aral sa pangyayaring yon. At yun ang isa din po sa layunin ng mga himala ni Jesus para magturo sa mga alagad na mga bagay na kailangan nilang ayusin at itama sa kanilang mga pagkilos. At sa puntong ito, tinuturuan sila ni Jesus na manalig, hindi sa kanilang sariling magagawa, hindi sa kanilang mga sariling pamamaraan, kundi sa Diyos lamang. Huwag tayong makakalimot na tumawag sa Diyos. Kahit pag-aano kalaki, kabigat, at kaimposible ang mga sitwasyon na meron tayo, mas malaki pa rin ang Diyos natin. Amen? Gaano kalaki ang problema mo? At gaano kalaki ang Diyos na sinasampalatayanan mo? Kung pakiramdam mo'y
napakalaki ng iyong problema, bumaling ka sa Diyos na hawak ang malaking kapangyarihan para solusyonan ang iyong problema. Kung pakiramdam may pinagsakluban ka ng langit at lupa, tumawag ka sa Diyos na may hawak ng langit at lupa. Hindi maliit at mahina ang Diyos para walang magawa sa ating mga sitwasyon. Hindi ba? Masyado nating minamaliit minsan ang Diyos sa ating madalas na pagdududa. At minsan kahit yung ating pag-worry, pagkabalisa, minsan ay reflection ng ating kawalang tiwala sa Diyos. At maliit na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Sabi ni Jeremiah sa chapter 32 verse 27, si Yahweh ang nagsasalita. Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Minsan masyado lamang tayo nakatingin sa malaking problema na kinakaharap natin. Nalilimutan nating tumingin sa mas malaking Diyos. Sa tuwing mas pinipili po natin na haraping mag-isa ang mga hamon ng buhay at hindi isinasangguni sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mas malaking problema. Kasi sinusolo nating harapin ang mga bagay. Hindi naman kalooban talaga ng Diyos na solohin. Katulad ng ginawa ni Jesus, huwag po tayong makakalimot. Ang pagtingala po ay nangangahulugan ng pagkilala, pagdepende, at pananalig sa Diyos na magkakaloob. Hindi ba? Yung pagtingala na yon ay nangangahulugan ng ating pagkilala kung sino ang Diyos at total na pagdepende sa Kanya, lubos na pagdepende sa Kanya, at lubos na pananalig na ang Diyos ay magkakaloob at merong gagawin, may magagawa sa ating sitwasyon. Kaya ipagsalin natin ang Diyos sa ating buhay. Napakahina nating mga tao para harapin ang mga hamon ng buhay na mag-isa. Dagdag pa ang napakasamang mundo na ginagalawan natin. Mapanganib kung tatangkain nating harapin ang mga hamon ng buhay na mag-isa. Tayo na rin ang naghahanap ng ating sariling kabiguan at maaaring ikakapahamak dahil sa pagtatangka nating harapin ang mga sitwasyon na hindi kasama ang paggabay ng Diyos. Inaakay ni Jesus ang kanyang mga alagad na matutunang kilalanin ang Diyos at manalig sa Diyos. Haharap din tayo minsan sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay na masyadong malaki at mabigat kaysa sa kaya nating i-handle. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong susuko at huwag ding aayaw. May Diyos tayong pwedeng lapitan at handa tayo namang tulungan. Bakit ba maging ang magpasalamat ay ginawa rin ni Jesus? Tumingala si Jesus at nagpasalamat. Hindi ba parang sa ibang tao kakatuwa namang tingnan yon na ang laki-laki na nga at bigat-bigat ng yung problemang kinakaharap, nagpapasalamat ka pa na mayroong ganong sitwasyon? Hindi. Ang pinapasalamatan ni Jesus ay yung katotohanan ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, at Diyos na alam niyang tutugon sa kanyang panalangin. Manalangin tayo at magpasalamat din tayo tulad ni Jesus. Dahil alam natin at tiyak natin na hindi lingid sa Diyos ang ating mga sitwasyon at tutulungan niya tayo, tutugon siya sa ating mga panalangin. Sabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Sa English, ang sabi, because He cares. Pinagmamalasakitan niya ang bawat isa sa atin. Ngayon ang tanong ko ito, talaga bang nananalig ka sa Diyos? Tanungin mo ang iyong katabi, talaga bang ikaw ay nananalig sa Diyos? Talaga bang naniniwala kang mahal ka ng Diyos? Kumbinsido ka ba na ikaw ay mahal ng Diyos?
Naniniwala ka bang makapangyarihan ang Diyos mo? Talagang kukunti lamang ang kumbinsido sa mga katotohanan yun. Kung ikaw ay naniniwala, bakit hanggang ngayon hindi ka bumibitaw? Anong ibig kong sabihin doon? Bakit hanggang ngayon pilit ka pa rin kumakapit at umaasa sa iyong sariling kakayanan at magagawa lamang? Bakit hanggang ngayon hindi mo magawang isuko ng lubos ang iyong buhay at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos? Bakit hanggang ngayon takot ka pa rin na mag-let go? At bitawan ang mga bagay na kinakapitan mo, even yung mga resources na iyong pinagkakatiwalaan. Ayaw mong isuko sa Diyos. Duda ka ba? Wala ka bang tiwala sa magagawa ng Diyos? Sabi ni Jesus, unahin mo ako at ipagkakalob ko sa iyo ang lahat mong pangangailangan. Naisip ko lamang ang isang sitwasyon minsan na mga Kristiyano, na araw ng linggo, hindi mo maibigay sa Diyos. Sa halip, kinukuha mo para magtrabaho, samantalahin ng pagkakataon para madagdagan ang kita. Nasaan ang pananalig mo sa Diyos doon? Sinasabi mo may pananalig ka sa Diyos, pero nasaan ang pananalig mo? Nasaan ang pagmamahal mo doon sa Diyos? At pagkatapos paghahanapan natin ng Diyos minsan at tatanungin, bakit ko nararanasan ang nararanasan ko ngayon? Ang ating pagtanggi na ibigay sa Diyos ang lahat, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon may mga bahagi ng ating buhay na nahihirapan pa rin tayong makamove forward. Dahil ayaw nating sumuko. Ayaw nating mag-let go sa Diyos. Ang laki-laki ng problema ng mga alagad. Ngunit nang si Jesus ang mag-handle, ang bilis lamang ng sitwasyon, ng solusyon. Ano ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 14 verse 18 sa version ni Mateo? Sabi ni Jesus, dalhin nyo rito yung tinapay at isda. Sabi ni Jesus, dalhin nyo rito, sabi niya. Marami sa atin takot na bumitaw at ipagkatiwala sa Diyos. Ang lahat, dahil isip natin, ito na nga lang ang meron ako, ibibigay ko pa, ipagsasapalaran ko pa. Hanggang saan ka kaya kayang dalhin ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili? Tanungin mo ang iyong katabi, kaya mo pa ba? Kaya pa? Kaya pa? Nakahanda ang Diyos, mga kapatid, na ibuhos ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga titingala sa kanya at lubos na magpapaabot ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, it's time to let go. Ibigay mo lahat sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, dalhin mo dito, dalhin nyo rito. At ako ang gagawa. Ako ang bahala. Nagtanong si Jesus sa mga alagad, sabi ni Jesus, sa version ni Marcos, ilan ba ang dalan yung tinapay? Sabi nila, 5 po at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. At sabi ni version ni Mateo, dalhin nyo rito, sabi ni Jesus. At pagkatapos noon, tumingala si Jesus sa langit, nagpasalamat sa Diyos. At mula sa kakaunting tinapay at isda na yon, nangyari ang isang himala para tugunan ang pangailangan ng lahat ng tao. Hindi lamang ng iilan, kundi ng lahat. At ibinigay ang sapat at higit pang solusyon para sa kanilang sitwasyon. Maaaring gamitin ng Diyos ang anumang meron din tayo, gaano mang kaliit o kaunti, kung ibibigay natin yun sa Diyos at ipagkakatiwala lahat sa Kanya. Mula sa maliit at kakaunti, maaaring makagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Kailangan mo lamang matutunang magtiwala sa Kanya, na Lord, sige po, ibibigay ko sa iyo. I-let go ko kung ano man ang hinahawakan ko. Kung yung 5 tinapay lamang at isda ang aasahan, walang mangyayari. Saan naabot yung 5 tinapay at 2 isda? Walang pag-aabutan yun. Ngunit nang kunin ni Jesus
at pinag-pray ni Jesus, doon nangyari ang himala. Doon nangyari ang bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Hindi po ba? Nung kunin Jesus yung tinapay at isda, itaas at ipanalangin, doon nangyari yung bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Gusto ba nating maranasan na gumawa ang Diyos sa ating mga sitwasyon sa buhay? Gaano mang kahirap, kabigat, kaimposible yan, kailangan mong ipahawak sa Diyos. Ang anumang hawakan ni Jesus ay nakakaranas at nagbubunga ng himala. Kailangan mong ibigay. Isuko sa Diyos. Hindi man lahat, pero mapapansin nyo din po na marami din sa mga himala ni Jesus ay merong maituturing na divine touch na nangyari. Ang himala ay nangyayari sa buhay din natin mga kapatid. Sa oras sa matutunan nating ibigay at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ni Jesus, dalhin niyo rito. Mga kapatid, hindi kaya ganyan din ang panawagan, paanyaya sa atin ni Jesus ngayong umaga? Ano ba ang meron ka ngayon? Gaano man kwaring kaliit o kaunti, ibigay mo sa Diyos. Nagtataka ka ba kung bakit wala pa rin nagbabago sa takbo ng buhay mo, sa sitwasyon na meron ka ngayon? Tanong, totoo mo na bang ibinigay at isinuko sa Kanyang lahat? Kung wala pa sa kamay ng Diyos ang iyong buhay, huwag kang aasa ng anumang pagbabago sa iyong buhay at sitwasyon. Kung ayaw mong ipagkatiwala ang Diyos sa lahat, huwag kang aasa na maghihimala ang Diyos sa buong buhay, sa kabuuan ng buhay mo. Kung gusto mong makagawa ang Diyos ng malaki sa buhay mo, ibigay mo ang malaki sa buhay mo. Ang iyong buong buhay, ipagkatiwala sa Kanya. Sabi doon sa version ni Juan, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Ang verse 13, gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Sila ay lubos na nasiyahan, satisfied, at meron pang labis na o meron pang natira. Meron pang labis. Di ba? Ganun ang Diyos kapag gumawa sa buhay natin. Hindi ka lamang niya bubusugin. Meron pang sobra-sobra na maaaring gawin ang Diyos sa buhay natin. Gusto ko magtapos sa isang doxology ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 3 verse 20. Sabi niya ganito, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sumakanyang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Mga kapatid, ngayong umaga ay inaanyayahan tayo ng Panginoong Yesus na lumapit sa Kanya. Lubos na ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay at ang lahat ng meron tayo sa ating buhay. At kung kasalukuyang tayo humaharap sa mga sitwasyon ng buhay natin na higit sa kaya nating i-handle, higit sa kaya nating harapin, sinasabi ng ating pag-aaral ngayong umaga, huwag mong ipilit na labanan, huwag mong pilit na harapin mag-isa. Lumapit tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos, at lubos na ipagkatiwala sa Kanyang lahat. At habang tayo lumalapit sa Kanya, at ipagkakatiwala sa Kanyang lahat, matutunan din naman nating maghintay, makinig at maghintay, at sundan ang Kanyang mga ibibigay na gabay. Sundan ang Kanyang ibibigay na paraan sa atin, kung paano natin higit na mas mahaharap ng matalino ang mga sitwasyong nasa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon
At dalangin ko na ito ay makapagbigay sa atin ng dagdag na kalakasan, encouragement para sa atin, hindi lamang doon sa katotohanan ang mga sitwasyong kinakaharap natin ay pwedeng masolusyonan, kundi sa katotohanan ang Diyos natin ay lubos na nagmamalasakit sa atin at merong kayang gawin at gagawin ng Diyos ang pwede niyang gawin sa ating buhay.